Noong nakaraang taon, isang maliit na team mula sa Pilipinas ang nagpunta ng Japan para lumaban sa buong mundo. Walang nag-e-expect pero tayo ang naging world champions. Ngayong taon babalik tayo sa Japan, pero ngayon iba na ang laban. Ang patunayan na hindi tsamba ang panalo natin. Na kaya ng mga Pinoy na maging pinakamahusay sa buong mundo. Dahil sa mundo ng racing, walang permanenteng hari. Kailangan mo patunayan ng paulit-ulit sa bawat karera na karapat dapat ka. Kaya ngayong 2025, dala namin ang bandera, dala namin ang pangarap, at dala namin ang pangalan ng Pilipinas. Pagbaba pa lang namin, ramdam mo na agad. Lamig doon, gago. Iba yun! Ang lamig doon, boy. Iba yun kasi. Iba yun. Iba yun. Ang lamig kasi doon eh. Ramdam mo na agad yung pressure. Dahil karibal natin ang isa sa unang makakalaban ng Pilipinas, ang Japan. Sa reaksyon pa lang nila sa bunutan, tila ba alam na nila kung ano yung mangyayari. Iisa lang ang nasa utak namin. Handa na ba sila para sa Pilipinas? Alam ng bawat racer na ang totoong laban ay nagsisimula bago pa ang mismong karera. Isang maling gear, isang maling gulong, isang maling timpla ng motor, tapos ang karera. Pansin nyo sa practice kanina maraming tumatalon. So minsan nananalo pa nga yung mabagal Welcome to Tamiya BMAX World Cup 2025! Eto na yon, buong taon na paghahanda para sa ilang segundo ng karera. Simple lang naman ang karera ng Tamiya. Merong 3 racer ang magpapabilisan sa racetrack. Ang bawat kotse ay dadaanan ng 3 linya sa pamamagitan ng change lane track. At kung sino ang unang matapos sa loob ng 3 laps, ay siya ang panalo. Isa-isang naglapag ang Team Philippines para sa individual battle. Pero para sa event na to, isang tao lang ang magiging champion. Wala naman kaming pake kahit sinong mag-champion, basta suot yung uniform ng Pilipinas. Grabe yung pressure dito. One miss you die ang palarong ito. Ibig sabihin, pag natalo ka, tanggal ka na. At ibig sabihin din ay magiging champion ka lang kung wala kang talo. Maraming nanalo sa Team Philippines ng round 1 at isa na ako doon. Pero pagdating sa round 2, marami sa Team Philippines ang natalo. At isa rin ako doon. Yung coach ko nga niyabangan pa ng Team Taiwan nung natalo. At pagkatapos lang ng ilang minuto, meron na lang 3 racer ang hindi pa natatalo. At isa sa kanila ay may suot na uniform ng Pilipinas. Si Kuya JC, isa sa mga nakasama kong racer nung nag-champion kami last year. Welcome sa Championship Round! Ang huling 3 racers ay galing sa mga bansang Canada, Italy at ang Pilipinas. At kung makikita nyo dito ay nangunguna ang Canada, pero just like that umovertake ang Pilipinas at pagkatapos ng isang lap ay tuluyan na nga tumaob dito ang Canada. Pilipinas at Italy na lang ang natitira sa karerang ito, pero parang masyado ng malayo ang pagitan para makahabol pa ang Italy. In 3, 2, 1, champion! At dahil champion tayo sa individual battle, ay pumunta naman tayo sa team battle. Siyempre, saan pa ba magaling ang Pilipinas kundi sa teamwork? Ang makakalaban natin ay ang Japan at Singapore. Magkakaroon ng 10 karera at kung sino ang may pinakamataas na score ay a-advance na sa championship round. Para sa unang karera ng Pilipinas, kitang-kita mo talaga kung sino ang mas mabilis at talaga namang kita mo, grabe ang layo. Kailangan na lang tumapos para sa 3 points, kaso nga lang, minalas! Para sa pangalawang karera, tayo ay nauuna agad pero umovertake ang kalaban dito sa bundok pero boom! Tumalsik ang kalaban at tayo na ang nauuna. And just like that, isang ikot, bang! 3 points! Para sa pangatlong karera, ako naman ang maglalapag at kung makikita nyo dito ay nauuna agad tayo. Talaga namang sobrang bilis pero parang humahabol ang Singapore at ayun na nga, umovertake ang Singapore.
Habol! Pero pagdating dito sa paikot ay tuluyan na tayong naiwan. Kaya 1 point para sa atin. Para sa pang-apat na karera, isang babaeng karerista ng Team Pilipinas. At kung makikita nyo dito, iniwan ng babae ang mga lalaki ng sobrang layo. 3 points! Para sa pang-limang karera ay double points ang makukuha dito at nauuna agad ng Singapore sa first lap at pumapangalawa lang ang Pilipinas ng biglang boom! Umovertake at ayun na nga, sumisigaw na ng layo! Layo! And 3 points! At eto na yung score para sa ikalimang race. Nakakuha ang Pinas ng 6 na puntos at sa Japan naman ay 2 puntos at sa Singapore naman ay wala. At syempre dahil si champion ang pang-anim na karera, hindi na kailangan ikwento. Tayo ang mauuna sa first lap, tayo ang mauuna sa second lap, at boom! Easy 3 points! Para sa pang-pitong karera, paglapag pa lang ay bumulusok agad sa bilis ang kotse ng Pilipinas na para bang wala ng kalaban. Kaso pagdating sa second lap ay natalisod, pero tumayo ulit at mukhang overtake ng Japan dito. Pero syempre, joke lang yon. 3 points! Para sa pang-walong karera, paglapag pa lang tumalsik agad ang Japan dito at si Singapore ay nasa likod lang natin na para bang kung nakakapagsalita lang ang kotse ay sasabihin nito na kainin mo tong alikabok ko! Boom! 3 points! Para sa 9th race ay nagmala super saiyan ng kotse ng Pilipinas dito sa sobrang bilis, pero tatandaan nyo na ang mga ganito kabilis ay parang sugal. Minsan papasok, minsan mamalasin. 0 points. At para sa last race, double points. Pink ang kotse ng Pilipinas dito at tayo ang nauuna sa first lap. Pero biglang umovertake ang Japan. Pero pagdating ng second lap ay umovertake naman ang Pilipinas. At ayan na nga, nagdikit na, kaso tumalsik ang Japan na para bang siniko. 3 points! At ito na nga ang total score. Simula sa race 1 to race 10, 28 total points ang nakuha ng Pilipinas, sa Japan ay 9. At ang mga matitikas na bansa na umabot ng championship round walang iba kundi ang Italy, Malaysia at Philippines. At finals round na! Dito na magkakaalaman kung sino na nga ba sa tatlong bansa ang tatanghaling BMX GP World Cup Champion 2025. At sa unang race sa finals round, Erwin Javier ang unang naglapag ng kanyang Tamiya. Ay, chicken kong sinsumplon, sinchok. Ay, ba't ganun? Sa kasalukuyan, Italy ang nangunguna, Pilipinas naman ang sumunod. At ang pangatlo, kawawa ka naman, boy. At sa race na to, pupunta ang puntos sa Italy. Balakpakan muna tayo dyan. At ito na, pangalawang bira, pangalawang lapag. Kinakabatutan na ang Team Pilipinas. Hindi nila alam kung sila na nga ba tatanghaling BMX Champion. At sa kasamaang palad, Team Italy natapikol sa may gilid ng racetrack. Kaya, Team Pilipinas ngayon ang nakakuha ng puntos para sa final round. At balakpakan muna tayo dyan, mga kababayan. At ikatlong pagsalang ng Team Pilipinas. Medyo nasa safe spot na dito ang Team Pilipinas at kinakabahan na dito ang Team Italy. At sa ilang saglit lang ng pag-ikot-ikot ng mga Tamiya ay hakot award ng kinalabasan. Sila na naman ang tinanghal na panalo sa round na to. Grabe yung matindi-tinding bakbakan na nangyari dito sa loob ng racetrack ng Tamiya na to. At sa kasamaang palad, Pilipinas na naman ang naghiyawan at nagsigawan dahil panalo na naman sila. Nagtampo na ang Team Italy, oh. Ayun. Ito na naman, ikapat na pagsalang. Blue Tamiya ay para sa Team Pilipinas. Sino sa kanila? Bit-bit ng Pilipinas. Ang pusong tumalsik ang kalaban ng Pilipinas. Last man standing na lang. At syempre, bago yon, mag-subscribe ka muna sa ating channel, Erwin Javier. Sino sa kanila ang makakakuha ng puntos para sa ika-apat na paglapag at pagsalang? At palapakan muna tayo dyan para sa Team Pilipinas.
Iwagayway ang puso ng Pinoy. At eto na ang huling laban. Eto na, dito na magkakaalaman kung sino na nga ba ang tatanghaling BMAX Champion 2025. Sa huling bira, babae ang sumalang. At ito na, in 3, 2, 1, go! Team Pilipinas at Italy ang maglalaban sa final round. Ito na, sino kaya sa kanila ang makakuha ng kampyonato at makakakuha ng 4 na gulong ng Tamiya? Kinakabahan ang lahat. Sino sa kanila ang matitira at sesemplang sa salpok o kahit ano pang disgrasya, aksidente. At hindi pa tapos ang laban, naghiyawan na agad ang Team Pilipinas at winawagayway ang bandila nito. Kaya, congratulations, Team Pilipinas! Naiyak ang mga Hapon! Sa pagtaas pa lang ng bandila, dito bumalik lahat na lumalaban kami hindi para sa amin, kundi para sa Pilipinas. Hindi lang namin tagumpay to. Tagumpay to ng bawat Pilipino. Ito ang patunay na kahit maliit tayo sa mapa, malaki ang puso natin sa laban. Paano ba yan, guys? 2-time world champions! Ay, ang yabang. Ay. Ang yabang. Sa vlog lang eh! Sa vlog lang eh! Ang Vlog lang eh! Ayoko na nga!